Nakailang intro na tayo di ba? So, dapat kabisado nyo na yung haber, sa koinonia. So, balik ulit natin. March, nagsimula tayo ng study about church. At nagsimula tayo ano yung marks ng true church. Ang totoong iglesia ay merong tamang gospel, tamang sacraments, at church discipline. Marks. Ang pinaka-head ng church ay si pastor. Hindi. Si Christ. Ang head ng church ay si Christ. At yung membership, binubuo siya ng mga totoong, ang head nila ay si Christ. Binubuo ng mga totoong believers, regenerate membership, at merong mga lesser leaders sa church. Yung mga lesser leaders ay yung mga pastors at deacons. So tinalakay natin yung sa mga pastors, April. Tinalakay natin hanggang May, yung sa deacons. Tapos sa June, tinignan natin ano yung power ng congregation, power ng church. Ano yung mga powers ng church? Recognizing of officers. Sila yung kumikilatis kung sino yung mga tinawag sa office, pastors at deacons. Ang church din ang merong power para mag-accept ng members. At ang church din ang merong power na mag-excommunicate ng members sa usapin ng discipline. Ito ay hindi decision ng isa, dalawa, o iilan, kung hindi decision ng buong body. At ngayong July to August, ang tinalakay naman natin ay koinonia, tungkol sa fellowship. So, balikan natin. So, yung fellowship, tandaan natin, nagmumula muna ito sa fellowship sa Diyos. Actually, kung lalaliman pa natin, may fellowship yung Diyos sa sarili niya, yung Trinity, Father, Son, Spirit. Tapos pag may fellowship na tayo sa Diyos na may fellowship, meron na tayong fellowship sa kapwa natin, may fellowship din sa Panginoon. So objective fellowship, magdudulot iyon at kailangan may mangyaring experiential na fellowship. Objective muna, bago yung experiential. Kasi kapag nauna experiential, nakipag-fellowship muna tayo, ang tanong, ano yung laman? Ano yung dahilan? At yung dahilan nun, of course, dapat dahil sa may fellowship tayo sa Diyos. Actually, kapag ginawa natin yon, nauna yung experiential bago yung saving, yung objective, pwede nating ma-violate yung command ng Diyos. Kasi merong pinagbabawal yung Diyos na fellowship. Meron siya pinagbabawal na fellowship. Ang sinabi sa 1 Corinthians, do not be unequally yoked with unbeliever. Close fellowship yun. Pakiki-fellowship. So, ano yung dalawang categories ng fellowship? Una ay formal at informal. Sa mga believers na to, sa mga believers ay merong formal fellowship. Ito yung church worship. Pag nag-gather tayo sa Lord's Day, nag-gather tayo para sumamba sa Panginoon, yan ay fellowship. Kumakanta tayo sa isa't isa, pare-pareho tayong nakikinig, pare-pareho tayong nagsasalita. Mayroon pa nga Lord's Supper kumakain tayo magkasama. Spiritually, fellowship yon. Koinonia yon. So, hindi natin magiging exclusive tayo sa word na fellowship yung sa labas sa church. Hindi. Maging yung worship ay fellowship ng church. Now, pero ito yung medyo mas tumagal tayo sa informal fellowship. Dahil ito yung organic at personal na fellowship. Ito yung one another. Ito yung hindi inorganize ng church. Ito yung kusang gagawin o kaya naman intentional na gagawin ng mga believers sa isa't isa. Kunyari, nagkita kayong dalawa, nag-fellowship kayo, fellowship yon kahit hindi alam ng mga pastor or ng congregation. That is fellowship. So, kailangan lang nating ingatan na wag tayo mamili kung hindi dapat pareho.
Hindi dapat ay umaattend naman ako ng church kahit hindi ko kausapin yung mga kapatid ko, okay na yon. Hindi okay yon. O kaya naman, sa kabilang banda, nakiki-join naman ako, nakikipag-usap naman ako sa mga kapatid, tapos hindi ako dadalo ng worship. Hindi rin okay yon. Kailangan pareho. Ito ang nagmamarka ng isang malusog na koinonia. Ang malusog na koinonia ay merong parehong formal at informal. Yan, nagpe-fellowship na sila. Alam, iba yung fellowship nila eh. Iba. Tuturuan pa sila. So, kailangan yon para sa healthy na koinonia. So, balik tayo sa words. Word study. So, ang Hebrew na pinanggalingan, na pinaka-close, ay yung Hebrew na haber, companion, associate, friend. Sa New Testament, ang word ay koinonia. Na ang ibig sabihin ay itong apat na to. May apat na elements, dimensions yung koinonia. Una, ito ay totoo dapat na relationship. Bago lahat ng to, una mo na to. Totoo siyang merong ugnayan, may objective na ugnayan sa isa't isa. Sabi nga ni Jerry Bridges, ang pinakauna ay community muna sila bago yung mga gagawin. Pero hindi lang siya relationship na walang gagawin. Hindi lang siya na, brothers tayo, yun lang. Hindi ganon. Merong gagawin dahil brothers tayo at sisters tayo. Pangalawa na gagawin ay merong partnership. Yung partnership ay merong common na goal. Meron tayong iisang layunin. Of course, yun ay mag-glorify yung Diyos sa pamamagitan ng ma-evangelize yung unbelievers at ma-edify yung believers. Goal yun. Kumbaga, lahat ng ginagawa natin para doon, nung koinonia. Yun ang pinaka-goal, mag-glorify. Bakit tayo mag-fellowship? Para mag-glorify yung Diyos. Bakit tayo mag-fellowship? Para ma-evangelize yung unbelievers. Bakit tayo mag-fellowship? Para ma-edify yung kapwa natin believers. Meron siyang partnership. Magkaka-partner tayo. Pangatlo, na dimension ng koinonia ay about sharing of the spiritual truths. Meron tayo sinishare na word. Kaya nga sabi ni kung saan sinusunod si Christ, doon may fellowship. Kung saan ang pinakapangunahin ay yung words ni Christ, doon ay may totoong fellowship. Pang-apat, pero hindi lang siya tungkol lang sa spiritual, meron din siyang pinaka-last, material. Di ba kaya sabi sa James chapter 2, sabi doon, may kapatid na nangangailangan, lumapit, may mga needs ako, ganyan-ganyan. Sabi ni James, hindi daw dapat sabihin natin, you're blessed. Tapos, blessed ka. Claim it. Ang sinabi, yung totoong fellowship, ang anong gagawin? We will do as much as we can to help. Pero yung help na yon hindi vague. Material talaga. Talagang totoong pangangailangan, totoong pera sa mga kapatid nating mga nangangailangan. Fellowship iyon. Actually, etong last na ito, yan yung pinaka-last natin na pag-uusapan sa koinonia. So now, punta na tayo sa duties of Christian fellowship. So, papaalala ko, yung book ni Owen ay may 2 parts. Nasa second part tayo dahil napag-usapan na natin yung part 1. April, May, nadaanan na natin yung part 1. Ngayon, sa part 2, ang titignan natin ay yung 15, sinamarize natin sa 5. So, ang fellowship ay merong pagmamahalan at merong service. Hindi favoritism. Hindi ang paglilingkuran mo lang, ipaggagawan mo lang ng service ay yung kung sino lang gusto mo. Ito ay may love at humble service. Pangalawa, yung koinonia din ay prayer. Kapag nagpe-pray sa isa't isa, fellowship yon. Kapag ginagamit yung word of God to encourage, fellowship yon. Pangatlo, last Lord's Day, sinabi natin na yung koinonia ay tungkol din sa pagkakaisa.
At yung pagkakaisa ng fellowship ay dapat pinoprotektahan. Dapat siyang ginagwardyahan sa pwedeng sumira ng fellowship na yon. At pang-apat, ngayon na tatalakayin natin, ay yung fellowship sa usapin ng commitment at gospel life sa buhay natin ayon sa Ebanghelyo. So, ilang rules ito? 1, 2, 3, tatlo lang. So, sige, simulan na natin. Rule number 5, sabi ni Owen, separate from the world and false worship so that the church may be a holy people set apart. Now, ito yung principle. Mas closer tayo sa isang worldview, sa isang lifestyle, mas intimate yung fellowship. Hindi pwedeng maging intimate yung fellowship nang hindi kayo magkatulad. Kailangan meron kayong pagkakatulad. Kaya ang sinasabi ni Owen, ang gagawin natin bilang mga believers ay mas magiging separate tayo at separate sa sanlibutan para yung fellowship natin ay mag-grow sa kapwa natin separated sa world. Siya na separated from the world, from the world, may fellowship. Mas magiging mainam ang kanilang fellowship. So, inutusan tayo ng Diyos na umiwas sa kasalanan, umiwas sa false religion, at umiwas sa worldly behavior. Pero may caveat tayo. Kasi pag sinabi nating separate from the world, pwede tayo maging fundamentalist. Okay? So, kailangan iwasan natin na yun. So, pag sinabi natin na umiwas at humiwalay sa sanlibutan, hindi niya ibig sabihin, una, dapat wala na akong pakialam sa kapwa ko. Dapat unbeliever ka, wala na akong pakialam sa'yo. Hindi yun ang ibig sabihin ng separation from the world. Pangalawa, hindi ibig sabihin ng separation from the world na wala na tayong responsibilidad sa pamilya natin. Lalo na kung pamilya natin ay mga unbeliever. So hindi ibig sabihin nun na dapat humiwalay ako sa sanlibutan eh. Hindi na ako magbabayad ng bills kasi dito sa bahay. Unbeliever kayo. Hindi yon ang separation. Okay? Sa world. Pangatlo, hindi ibig sabihin ng separation from the world ay bawal na tayo maging mabuti, mapagbigay, mapayapa doon sa ginagalawa nating lipunan. So hindi yan ang separation na sinasabi ni Christ ng word at na sinasabi dito ni Owen. Ang pinaka-pinnacle ng example natin, si Christ. Si Christ mismo. Hebrews 7:26, si Christ ay holy, innocent, unstained, separated from sinners, and exalted above the heavens. Si Jesucristo daw, sa lahat ng descriptions na yon, holy siya, unstained siya, tapos separated siya from sinners. Pero ang galing, no? Kasi pag nabasa natin sa gospel, palagi siyang dinudumog ng sinners. Nakikisama siya maging sa mga sinners. Pero ang description sa kanya, separated from sinners. Hindi siya kabilang, hindi siya kaisa, hindi siya sumusunod sa ginagawa ng sanlibutan. So, maging ibang mga texts, meron tayo niya na nagsasabi na 2 Corinthians, therefore go out from their midst and be separated from them, says the Lord. Now, paano mapapakita na separate tayo from the world? Tatlo, sabi ni John Owen. Una, by our lifestyle and our behavior. Ibig sabihin, ang values natin, ang desires natin ay hindi according sa pattern ng mundo. Kapag magkaiba tayo ng, kunyari, magkapareho kayo na ginagawa ng unbeliever, pero magkaiba reason nyo dapat. Yung reason mo ba't ginagawa yon ay hindi katulad ng reason nila palagi. Yung motive, yung desires, yung values, no? Yun ang ibig sabihin na separated from the world. Romans 12:12, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. 1 Peter 4:4, sabi pa nga ni Apostle Peter,
dapat yung mga unbelievers nagugulat sa'yo. Dapat gulat sila. They are surprised when you do not join them in the same flood of debauchery and they malign you. Dapat daw gulat sila na hindi ka nagjo-join sa kasalanan. So, ano yan? Separation by lifestyle and behavior. Pangalawa, makikita yung manifestation ng separation natin by our closest relationship. No? Hindi tayo nag-cultivate ng deepest relationship natin sa mga hostile kay Christ, sa mga unrepentant, sa mga apostate. Hindi yun ang pinaka-closest na relationships natin. Ang closest na relationships natin ay hindi dapat sila na mga hayagan na laban kay Hesukristo. Again, tinawag tayo para mahalin ang lahat ng tao. Sabi ni Owen, pero yung puso natin nakakabit dapat doon sa mga mas nagmamahal kay Kristo. Nakanit yung hearts natin doon. Number 3, our worship and religious practice. Mahihiwalay tayo sa mundo kung yung worship natin ay iniingatan natin. Hindi tayo nakiki-join sa false worship. Hindi tayo nakiki-join sa mga alam nating mali na uri ng pagsamba. Now, hindi natin sinasabi, again yung monasticism. Yung lalayo ka, magiging monk ka, ayaw mo nang kumausap ng ibang tao. Huwag niyo ako kausapin, Christian ako. Hindi ganon. Okay? Ang sinasabi dito, lifestyle, behavior, closest relationships, at worship at religious practices. So, dito tayo magkakaroon ng mga sinful proclivities, no? Kasi dapat separated tayo saan? World. From the world and also from the patterns of the world. Therefore, sabi ni Owen, dun sa book niya, may dalawa tayong sinful proclivities. Una, humihiwalay tayo sa mga tunay na kapatid sa fellowship dahil sa minor disagreements or minor na mga differences. Small flaws. Tinatrato natin yung small flaws bilang serious sins. So sabi ni Owen, hindi daw dapat ganyan na pinuputol natin yung fellowship natin sa mga totoong believers na merong mga small flaws. Kunyari, iba-iba tayo ng eschatology, kapatid ko pa rin kayo. Hindi ko puputulin na hindi kayo amil, so wag kayo dito. Hindi ganon. Kailangan ay meron pa rin tayong hindi ko tatratuhin yon bilang serious sin. Sabi na hindi lahat ng differences natin grabe yan. Ayoko niyan. Dapat agree lang kayo lahat sa akin. Hindi ganoon. Kailangan ma-distinguish natin yung minor. O kaya kahit hindi minor, pero hindi magpuputol sa ating relationships. Pangalawa, yung isa, umaalis agad kapag konting disagreement. Yung pangalawa na sinful proclivity ay ayaw umalis kahit unbiblical na. Yung worship, hindi na tama, yung mga ginagawa, napaka-worldly na, pero ayaw pa rin iwanan. So merong dalawa dito. Merong wag iwanan at merong dapat iwanan. So, ano yung motives natin para sa separation? Una, utos ng Diyos. Pangalawa, pinoprotektahan tayo nito from sin. Pangatlo, ang gusto ni Christ ay yung purity ng fellowship. Pinaka-unang gusto ni Christ. Purity ng fellowship, therefore, separate from the world. Pang-apat, gustong-gusto ng Diyos na i-set apart yung kanyang people for Himself. Tinawag tayo na people set apart. Rule number 14. Rule number 14. Watch over one another's lives, lovingly admonish those who stray from gospel obedience. So, part ito ng gospel life na tayo ay
may accountability sa isa't isa bilang mga believers. So, tinatawag tayo na mapagmahal, na bantayan yung isa't isa, gentle, na i-correct yung fellow believer na lumiliko doon sa makipot na daan. Paano pag hindi nakinig? Pwede siyang umabot sa church discipline, no? Pero ang pinaka-goal nito ay tayo pare-pareho ay nasa gospel life. Tayo pare-pareho ay nasa walking with God. So ang command, watch out for each other's walk with God. So dapat ang aim natin ay hindi mag-judge harshly. Ang aim natin ay hindi lang gusto ko lang lumabas lahat ng baho ng kapatid ko. Baho mo. Hindi yun ang goal, hindi yun ang aim. Anong aim? Lovingly help one another to stay in the narrow path. Kapag nakita natin yung kapatid natin na nagdidrift sa sin, kailangan may pakialam tayo na sabihin yung totoo in love. No? Dapat meron tayong pag-ibig. At kailangan yung correction natin sa kapatid natin ay hindi fault-finding or pride. Tungkol to sa humility, tungkol to sa faithfulness, tungkol ito sa love. Ang goal ay hindi masabing tama tayo kung hindi maitama yung kapatid. Hindi, yun ang goal. So, ano yung key principles sa usapin ng accountability? Itong tatlo. Una, we should pay attention to each other's spiritual health. Pero tandaan natin yung pagpe-pay attention natin sa isa't isa ay hindi dapat out of suspicion. Hindi dapat tayo palaging tamang hinala. Hindi dapat kada kibot, ay naku, Mika, ganito ka. Gulat siya. Ay naku, Gido. Ay naku. Hindi galing iyon dapat sa tamang hinala. Dapat iyon ay galing sa desire natin to support our brethren sa usapin ng holiness. Pangalawa, nagsisimula ito sa private correction. Kapag meron tayong nakitang kapatid na nagkasala, ang unang-unang gagawin, gently and privately approach. Yun ang unang-unang dapat gawin sa mga kapatid na iyon. Pangatlo, yung idea ng church accountability. No? Pag sinabing church, corporate na yan. So ano pala, no? Kapag dinil pala natin one-on-one yung kapatid, fellowship yon. Hindi pala yung fellowship kapag tatawa na, hindi pala yun yung idea ng fellowship pag nagbibiruan lang. Pati pala pag kinorek, dahil accountability yon, dahil centered yun kay Christ, fellowship pala. No? Yung lahat ng to, nagfe-fellowship pala kayo kapag may tinatama. Naalala niyo yung Matthew 18? Yung sinabi na whether there are 2 or 3 or gathered who are gathered in my name, andun ako. Ano yung context nun? Church discipline. Sabi ni Christ, nagpe-fellowship kayo pag church discipline kayo. So, koinonia rin yun. Bakit koinonia yun? Kasi may pakialam kayo sa isa't isa. Kasi may pakialam ka sa spiritual health. Therefore, yon ay isang fellowship. Now, pag umabot na sa church level, church accountability ito. Again, maging yung mga formal church discipline, nakailan na tayo? Dami na. Lahat yon koinonia. Lahat yon out of love. Lahat yon ginagawa natin para sa kabutihan ng mga kapatid. No? Pero may dalawang klase ng correction according kay Owen. Merong authoritative correction at merong brotherly correction. Ito daw na, sabi ni Owen, authoritative ay exclusive yan sa office ng pastors at sa power ng church. Yung sa office ng pastors, syempre, nagdi-deal sila correctively according to their office. Pangalawa, kapag yung church na yung nagsalita, kapag meron ng pinag-usapan namin to as a church, at ito ang
message namin sa'yo, isang brother, authoritative yun. Hindi yun parang kinamusta ka lang ni sister. Pero itong pangalawa ay brotherly. Ito yung sa informal. Ito yung pwede niyong kausapin yung isa't isa, pwede tayo mag-usap bilang mga magkakapatid. Ito yung brotherly correction. Lahat ng Christians pwedeng gawin ito. At dapat gawin ito. No? Ito yung tinatawag na fraternal correction. Now, pero ingat din tayo. Bago tayo mang-correct ng kapwa natin, believer, tanungin natin sarili natin, ginagawa ko ba to out of love and humility? Tanungin natin sarili natin, bago ko i-correct yung kapatid ko, in-examine ko ba muna yung sarili ko? Kasi yun yung sinabi ng Matthew chapter 7, yung judge not lest you not be judged. Pero ang ibig sabihin nun sa dulo ay, alisin mo muna yung troso sa mata mo, bago mo sitahin yung puwing sa kapatid mo. Kasi, pero ang goal nun ay hindi para, so may troso ako, hindi na ako mangongorek. Hindi. Ang sabi, deal mo muna para makapag-correct ka ng tama. Okay? So, kaya ang sabi, judge properly, no? Kasi pag may troso ka, lahat makita mo, mali talaga. Mahirap yon. So, have I examined myself first? Ano pa yung tanong bago ako mang-correct? Ginagamit ko ba yung Word of God bilang base ng correction? Hindi opinions ko. Opinions, preferences, Word ba? Ginagawa ko ba to for the glory of God? Or ginagawa ko ba yung correction to vent? Or to shame? Magko-correct ba ako kasi gusto ko mapahiya ka? Ganon. Nagko-correct ba ako with the proper time, proper place, and proper tone? Mahalaga rin po yung mga yan, no? At nag-pray na ba ako? Now, yun yung mga nagko-correct. Ngayon, dito naman tayo sa kapag ikaw yung kino-correct. Okay. So, paano naman kapag ako yung kino-correct? Receiving correction. Meron tayong 5 na dapat i-consider. Pag kino-correct na ako ng kapatid, una, wag mo itong itrato bilang attack. Itrato mo ito bilang pagmamahal. Tandaan mo, faithful are the wounds of a friend. Ito yung gusto nating sugat. Gusto natin sugatan tayo ng kaibigan natin out of correction. Yun yung gusto natin dapat. Wag tayong umayaw sa sugat. Ang gusto natin sugat mula sa faithful are the ones of a friend. Pangalawa, pag kino-correct tayo, magkaroon tayo ng humility at huwag tayo maging defensive. Hindi tayo dapat defensive kaagad na kasi, ganito kasi, pakinggan natin. Matuto tayong makinig sa correction. Pangatlo, i-discern natin kung ano yung katotohanan sa kino-correct sa atin. Kasi, tandaan natin, walang perfect na nang-correct. Diyos lang yung perfect na nang-correct. Hindi pa natin pinapakinggan minsan. Pero lahat ng tao na accountable tayo na magko-correct sa atin, lahat yon merong flaw. There is no perfect correction. Kung maghihintay tayo ng perfect correction, hindi na tayo magpapakorek. Dapat perfect. Hindi ako magre-repent hanggat hindi perfect yung correction mo. Hindi ganon. Alam niyo yung mga magulang, lahat ng palo ng magulang, walang perfect. Paano ko sabihin ng bata? Sabi niya, hindi, dapat perfect muna yung heart mo, papa. Bago. So, yung distinguish, kapag tayo nang ko-correct, check ourselves. Pero pag tayo kina-correct, check ourselves. Hindi natin i-check yung kabila. Ang i-check natin ay ang sarili natin. No? So, kahit na yung delivery imperfect, hindi natin gusto yung tono, hindi natin gusto yung oras, hindi natin gusto yung tempo, hindi natin gusto yung pagkakasabi, ang hahanapin natin, ano yung totoo? Hindi yung imperfection sa correction.
Pang-apat, pag kinokorek tayo, ang alalahanin natin, gusto niya yung restoration ko. Gusto niya yung maturity ko. Ganon ang dapat na iisipin natin once we are being corrected. Pang-lima, kapag kinokorek tayo, ang hirap nito. Pero isa sa dapat gawin, magpasalamat tayo. Bakit? Kasi yung pagtatama ay marka ng pagiging anak. Yung pagtatama ay marka ng pagiging anak. So, alalahanin natin sa mga bagong members, yung 5, sinabi ko sa kanila yan. Sa atin ng mga covenant members na, pinapaalala natin, once na naging covenant member ka, voluntarily kang sumama sa covenant mutual accountability. Anong ibig sabihin nun? Meron tayo isang question doon. Handa ka bang magpasakop sa pamamahala at disiplina ng iglesia? Anong ibig sabihin nun? Accountability. Ibig sabihin, kahit sinong covenant member, merong responsibility na itama tayo. Kahit yung pinakabata, pag si Mika, yun ang correct sa'yo, kahit anong edad mo, dapat may papakinggan mo pa rin. Dahil covenant member siya. Kapag si Aya, si Gido, kapag may sinabi sila, hindi mo sabihin, anong alam mo? Hindi ganon. Okay. Kahit sino na covenant member, pinakabago, pinakaluma, we respect yung Holy Spirit na nasa kanila. Of course, may flaws. Lahat may flaws. Walang flaws. Pero, kailangan nating tanggapin yun. Wala mang directly nang kokorek sa akin agad-agad. Pero minsan sa mga private talks, merong mga nagkokorek din sa akin. Mga meetings, mga talks. Kahit sa mga public, tinatanggap ko yun. I remember, hindi ko nasasabihin yung specific kasi covenant meeting natin, may mga comment ako. Si Paul, bigla nagsalita. Sabi niya, Pastor, wag ganyan. Ganyan yan, no? Hindi ko nasabihin yung topic, pero tagal ko pinag-isipan yun. Hindi niya to alam. Tagal ko pinag-isipan yun. Kasi inisip ko, oo nga no, mali ako dun Hindi ko dapat inisip yon. Iniisip ko pa lang. Hindi ako natakot kay Paul. Ang ano ko lang ay yung sinabi niya. Hindi. Hindi, yung sense nung sinabi niya, napaisip ako noon. Sabi ko, oo nga no, dapat hindi ako ganun mag-isip. Ganun din, kahit sa mga examples ng mga kapatid, pag may nakita akong kapatid na, ay, okay itong ginagawa niya, dapat ganito rin ako. So, lahat tayo dapat ganun. Bilang mga magkakapatid, dapat tayo ay teachable, correctable tayo, dahil lahat tayo ay accountable sa isa't isa. Kung hindi pa sila member, wala kang responsibility. Accountability. Pero once you become a member, lahat merong karapatan at obligasyon na magtama at magpatama. Hindi natin iisipin na si pastor lang pwede ko mausap sa akin ng ganyan. No! Yung brotherly, meron lahat niyan. No? So, Rule 15. Last. Live in a holy and godly manner, displaying the power of the gospel in every part of life. So, yung believers dapat namumuhay siya ng may holiness, nagsiset siya ng example para sa gospel, nagpapalakas yan sa church, at testimony yan sa mundo. Matthew 5:16. Isa sa mga pinakapaborito kong verse dati, na tingin ko dapat maging paborito ko ulit ngayon. Let your light so shine before men, that they may see your good works, and give glory to your Father in heaven. In relation sa preaching, hindi tayo niligtas ni Kristo mula lang sa penalty kung hindi para sa holiness. Yung holiness, magte-testify yan. Ano yung purpose ng godly life ng fellowship? Individually, saka ng fellowship. Una, it brings glory to God. Kasi makikita ng mga tagalabas ay iba sila. Pangalawa,
It strengthens the church. Alam nyo, kapag nakikita ng mga kapwa natin members yung holiness mo, gagayahin nila yan. Gagayahin nila yon. Pag nakikita nila, ay, bakit consistent si kapatid na ganito? Gagayahin nila yon. Nagpapalakas. Yung bumubuo ng holy culture ng church ay yung word na pinreach na pinapamuhay ng members. Kaya siya nagbe-build ng culture. Hindi yan nagsisimula sa iba. Dapat magsimula yon sa atin. Gusto nyong magkaroon tayo ng culture na biblical, simulan mo. Tapos hayaan mong sundan ka ng iba. Nakapa mo kapatid. Huwag nating hintayin sa kapatid yon. Bakit hindi nyo ginagawa to? Hindi, gawin mo. Tapos hayaan mong makita nila, tuloy-tuloy, consistent, umaga-gabi, hirap ginhawa, ginagawa mo yon, mabibuild yung culture ng church, ng fellowship doon. So, pangatlo, kino-convict nito at ginaguide nito yung unbelievers. It makes the beauty of Christ visible through our conduct. So, para sa Diyos, para sa church, at para sa unbelievers, yung purpose ng holy and godly life. Now, bakit natin to gagawin? Una, hindi ko pala nilagay dyan. Una, kung wala yung holiness sa isang fellowship, even the best worship is empty. Para siyang ritual na lang. Pupunta kayo, tapos pag uwi ng bahay, wala namang holiness. Pagkatapos kumanta ng, ano yung kinanta natin kanina? Magpakabanal ka. Kumanta tayo na magpakabanal ka, tapos after nun, hindi natin siya ginagawa, empty yung worship. Ano yung substance ng worship? Pangalawa, yung profession ng faith, kung walang holiness, ay, James chapter 2, dead faith. Pangatlo, nag-glorify yung gospel sa transformed lives. Kaya natin siya gagawin. Pang-apat, kapag worldly ang behavior ng believers, alam nyo yung napapahiya, ang ipinapahiya ang Diyos at ang Ebanghelyo. It brings shame, scandal, and judgment. Ganyan ba yung church? Parang wala namang pinagkaiba sa mundo? Di ba ganun yung mga narinig ko na testimony nung ibang nag-a-apply sa membership dati? Panglima, last, ang holiness, it brings joy. Nagbibigay ng kasiyahan at naglilid sa eternal glory. Vesper theme natin. So pinaka-last, ito yung case natin. Pinaka-case in point. Si Ananias at si Sapphira. Pinatay sila ng Diyos sa kalagitnaan ng Jerusalem Church dahil nagkasala sila sa harapan ng Diyos. Alam niyo yung result noon? Acts 5:11. And great fear came upon the whole church and upon all those who heard it. Nung may pinatay yung Diyos sa kalagitnaan ng unang church, dahil sa kasalanan nila, natakot daw yung buong church. Pero, may paradox, may kabalintunaan na nangyari sa verse 13 at 14. Sabi sa verse 13, ayaw na daw magpa-member. Ayaw na mag-join nung marami dahil ganon yung church doon. Bawal yung unholy. Marami yung ayaw magpa-member. Verse 13. Tapos, very ironic, sa verse 14, sinabi na more than ever, sobrang dami nung nag-join doon sa Jerusalem Church. Paradox. May pinatay yung Diyos sa church kasi bawal yung unholiness. Hindi dapat unholy church yung tawag. Pero ang naging result, merong mga ayaw sumali, pero sobrang daming sumali. Bakit? Kasi yung mga ayaw sumali, nakita nila na hindi pwede yung buhay ko dyan. Meron ako dapat na mga i-give up. Meron ako dapat na mga iwanan. And I don't want to. Pero sobrang dami rin yung sumali kasi nakita nila na
pwede pala yung ganong buhay. Gusto ko ng ganyang buhay. Gusto ko ng ganyang fellowship. Si Christ, yung totoong hari, hindi lang hari sa bibig, hari totoo sa buhay ng mga mana ng fellowship na yon. So, nakita natin doon, no, sa Acts chapter 5, may mga ayaw, pero sobrang daming gusto. Pero bakit? Dahil sa holy testimony ng Jerusalem Church. Now, yung koinonia ng New Testament, particular distinct siya and defined as ano? It's fellowship of holiness. Yung sa pinakauna, fellowship of love and service. Pangalawa, fellowship of prayer and fellowship of word. Yung pangatlo, fellowship siya ng unity. At pang-apat, fellowship siya ng holiness. No? So bilang summary, medyo nag-adjust art sa akin kasi binalik ko kasi. Last, summary. Bakit kailangan holy yung fellowship natin? Kasi yung holy yung fellowship ng Diyos. Yung fellowship ng Father, sa Son, sa Spirit, at sa Father ulit, yun ay Holy Trinity. Holy fellowship. Yung fellowship na yun ang pinanggagalingan ng lahat ng fellowship natin. Yun yung mark. Pangalawa, kailangan yung Christian life natin ay separated in Christ. No? Pangatlo, dapat yung true fellowship ay accountability. May loving accountability which necessitates hard conversations. Let me emphasize that. Ang totoong fellowship, pinag-uusapan nila yung mga ayaw pag-usapan. Pag-uusapan nila yung mga hard conversations. Hindi nila sasabihin, hindi, gusto ko lang yung okay lang. Hindi. I-open up ng isang totoong fellowship yung mga hard conversations. Elephant in the room. Bang! Pag-usapan natin yan. Ng tayong dalawa. That is true fellowship sa holiness. So, sige, doon tayo nagtatapos. Ano tayo? Any comments or questions? So i-follow up ko lang sa number 3. Ibig sabihin, ang totoong fellowship ay hindi palaging peaceful. Yung totoong fellowship ay may bardagulan. Bardagulan fellowship. Disagreements, criticisms, okay yan. Kailangan pag-usapan siya ng mga sa loob ng fellowship. Ang fellowship ay hindi ngitian lang na, hindi. Hard conversations, fellowship yan. Sige. Ikaw. Ito, palaging may kabardagulan yan. Okay. Pag fellowship or pag kasi yung sa 5 separate from the world, may sense po ba na kapag sa ibang church, halimbawa pupunta ako para mag-worship, tapos may NPW sila, in short, ganon. Parang in a way ba, spirit, kailangan ko ng wisdom and discernment para when to, parang, hindi, this is not I should not join this worship kasi nga ganito. Parang ganon. Pero ang goal mo naman is not really just to worship, but for example, may nire-reach out ka doon, lalo na kung family member, ganon. So, ito po, personal experience naman. Yun po. Ayun, based dapat siya sa conscience. Of course, hindi mo gagawin yun kung magkakasala ka. Kapag labag sa conscience mo na, gusto ko mag-evangelize, isasama ko siya sa isang mas malapit na church para ma-introduce siya doon. Pero kung labag na labag talaga sa conscience mo, hindi mo siya dapat gawin. Pero kung kaya ng conscience mo, you can, parang alam mo naman na ginagawa mo yun for the salvation ng, hindi magiging labag sa konsensya mo yun. So doon ako magiging maingat. Pag hindi okay sa conscience mo, kahit anong mangyari, wag. Pero kung kaya, bearable na sa conscience mo, go. Hindi siya mali. Kasi for the specific purpose naman siya.
Hindi siya talaga, hindi, gusto ko NPW. Hindi, gusto ko talaga ganito. Hindi naman eh. So, it depends dun sa anong kayang i-handle ng conscience mo. Follow up. Pastor, wala pong follow-up pero different question na po. Uh, Yung sa watching another's life, yung Rule 14, pag yung kinokorek mo is dinideny, parang ano po Oh. ba itsura nun? Parang, mm, kasi may narinig po kay Alexander Strauch, pero si Brother Jerem po yung nagkwento na yung application ng Matthew 18, not only it's restorative and not vindictive, pero mahaba yung timeline niya. Na by the grace of God, nakita ko po dito sa atin sa ARBC na pag may discipline, inaabot ng 1 year, parang minsan magtataka ka na bakit ang tagal, parang gano'n. Or iba na nabibilisan. Pero po, ang question ko kasi doon is, una, paano pag within the church, pero ganun yung ginagawa, denials. Parang ano po ba itsura nun na, kasi ayaw mo namang, you don't want to come across na, ay, kinakasap lang ako nito para i-correct lang ako, parang ganon. And yung number 2 po is, paano pag sa different church, yung kailangan mo i-correct? yung una muna bro. Huwag Okay, muna okay, yung sa okay. differences. Sige, Medyo sige. may hirapan ako Okay po, Pastor. pag magkasama siya. Sige. Paano kapag may kinokorek ka in the theme ng accountability, tapos in denial? Lo, pinahirap mo yung... okay na sana. Balik ko muna doon. Wag mo muna dagdagan. Kasi hirapan ako. Kapag in denial, kailangan yung nagko-correct, hanapin din yung truth. No? Ang purpose kaya sa Matthew 18 ay may isasamang iba para ma-determine kung ano yung truth talaga. So kunyari hindi ako pastor. Tapos kinorek kita, bro, ganyan. Tapos sabi mo, hindi yun sin or wala yun. Isasama ko kunyari yung pastor. Sabi ko, pas, i-check natin ito. Ang goal kung bakit ko siya sinasama, hindi para kampihan ako. Ang goal ko ba siya sinama? Para i-assess ng tama kung tama ba ako ng pag-assess na kasalanan ba talaga yon or nagkasala ba talaga siya at kailangan niya talaga mag-repent. Yun yung point ng 2 or 3 witness na isasama. Hindi siya kampihan, hindi siya group. Siya ay ano yung truth. Ano talaga yung dapat. So, bilang ng kokorek, ang iniisip ko dapat ay gusto ko malaman yung truth at kung totoong sin, magkaroon ng restoration. Kung hindi totoong sin, salamat sa Diyos. Kasi hindi ko goal na mapatunayang, tama ako nang nakita, tama ako nang narinig. Hindi yun eh. Kung hindi siya totoong kasalanan, salamat sa Diyos. Tapos. Sige. Ito po, follow-up question. Wala na. Accurate po ba sabihin or itanong na, or helpful ba itanong na, bro, tama ba yung tingin ko dito? Ito yung nakikita ko, parang ganito. Parang ganun mo siya i-approach na, kumbaga you're getting facts bago ka mag-correct, parang ganun. May ganung sense. Helpful po ba yon to at least you go to the person privately. Siya yung person Gusto ko yung wordings mo na nag-gather muna ng facts bago mag-correct. Ibig sabihin, hindi ako nag-gather ng facts para mag-correct. So tama yung wordings mo, bro. Dahil kung nakita ko na yung facts tapos hindi pala, okay. So hindi ako naghahanap para makapang-correct. Naghahanap ako ng facts para mapigilan ko yung sarili ko kasi baka mang-correct ako ng biglaan. So, I think tama yung pagkakasabi mo. Okay. Other questions? Or comments? Si Arvin. Ang question ko lang dito, Pastor, with relation sa usapin ng tawag dito, yung imperfections ng pagpaprovide ng corrections. Yes. Nakukultivate ba siya na skill? Na habang kapag nung ko-correct ka ng iba,
over time, nagmamature din yung way mo ng pagkakorek? Yun lang muna yung question pa. Okay. Oh, actually, maganda yon. Yes and no. Kasi naitatama, yung pagtatama natin, una according to the word. So marami nang actually, sobrang dami nang nakalagay sa Bible kung paano tayo mangkokorek. Sa Proverbs, sobrang dami. Sabi, a gentle answer stops wrath. No? Pag kuya galit na, ikaw, marahan ka pa rin, boom, nawala. Apakarami sa scripture na dapat nating matutunan. I think isa yun sa magandang kailangang matutunan natin mula sa Bible. Ang Panginoon, pag nagko-correct siya, patient siya. Yung sinabi ni Joel kanina na, gusto ko pag nag-correct ako, repent ka agad ngayon din. Hindi pa ako tapos sa sinasabi ko, repent ka na. So, hindi ganon yung Panginoon. Anong expression ng scripture sa Panginoon? He is slow to wrath. Nangko-correct siya, pero mabagal siya manggalit. Hindi yung unang correction ng Panginoon ay galit na galit. Na pag imagination natin sa Panginoon, pag kinokorek tayo, umuusok na yung image ng Panginoon sa'yo. Hindi ganun. Kailangan makita natin yun, no? Sa scripture kung anong, una, itatama tayo nun. Pero, practically, yes. Natututo tayo. Kasi, kunyari, nang correct tayo ng iba, mapaparealize tayo, naku, mali yung ano ko Mali yung ginawa ko, mali yung tono. Hindi mali yung correction, pero mali yung pagkakagawa ko. Yes, natututo tayo as time pass by kung paano tama na mag-correct. At maganda yun na intentional, na hindi natin hinahayaan yung sarili natin. Na ganito na ako mang-correct, habang buhay ganito na ako mang-correct. Hindi dapat. Dapat tayo ay open to reformation, maging sa paraan natin ng correction. So yes, no, word dapat ang nagre-reform. Pangalawa, yes, kasi experience talaga eh. Providence yun ng Panginoon. Parang, mas marami yung damage ng, ang gusto natin para mang-correct ay ma-resolve, lalong lumala dahil dun sa correction natin. Sa mga may asawa na, alam niyo yan, sa mga asawa natin, pag nangko-correct ka ng asawa, lalo na sa may mga anak, mas alam niyo yan, nakailang beses na tayo maling correction sa mga anak. Yeah, it takes experience as well. Salamat din, Pas. Siguro isang ano na lang din. Side question na lang. Paano yung correction na pinapadala sa iba or pinapakorek sa ibang tao? Ayun yung medyo, may napapansin akong ganong Filipino culture eh. Kaya gusto indirectly i-deal yung problem. So, pinapapasa sa mas close sa kapatiran or hindi naman dito sa church. Kundi yung concept lang talaga ng indirect correction. May ganun ba o wala? Na ipapasa mo yung correction notes mo sa iba, tapos siya na bahala mag-correct. Naghahanap ako eh. Wala akong mahanap. At least, wala. Ang una sa Matthew 18, nakita mo, ikaw gumawa. Pag sinabing, wala. Wala talaga. Sorry. Salamat, Pas. Salamat. Yes. Walang magpapakorek sa iba. Dapat tayo mismo. Sige lang bro. Hindi yung gusto mo i-correct, no? Panoorin mo nga tong preaching ni ano. ayaw mo na lang sabihin eh. Pinadaan pa eh. Sige, Paul. Dagdag lang ako sa sinabi ni Arvin. Sige. I think hindi healthy na culture yun sa Christian to cultivate na may napansin ka sa iba, sasabihin mo sa iba para sila yung mag-correct. The principle of the scripture tells us, if you saw it, you do it. Yes. Even sa missions, di ba? For the positive propositions ng scripture, nakita kang pangangailangan sa ibang church, di tulungan mo. Even sa negative propositions, na may nakita kang mali sa iba, ikaw ang kumausap. Ngayon, kung hindi mo kayang kausapin yung tao na yon, yung Kristiyano, patungkol sa kasalanan nila, let's say, talagang affirmed kasalanan yung nakita mo, huwag mo nang sabihin sa iba.
Pwede mong sabihin sa pastor, and then you can talk to the person. Otherwise, it will just result to gossip. Sabi ni Jerry Bridges sa kanyang libro, yung sa Respectable Sins, tsaka yung sa kanyang True Fellowship na libro, sabi niya, ang pinaka nire-respeto daw na kasalanan sa isang church is yung sympathizing but hidden inside is gossiping. So there's no such thing as sympathizing about correcting somebody. If you want to learn sa buhay nila, you can talk about it, you can pray about them, pero you cannot talk about judgment about the person without the person present. Otherwise, you're proving the testimony of the scripture wrong. Sino ba ang standard ng pamumuhay natin? Scripture. Dagdag na lang din ako dun sa pastor, yung Saan? pag kinokorek ka, dapat ikaw yung nagpapakumbaba. Personally, I learned this the hard way. Because, yes, kasi marami akong gustong sabihin. Kilala nyo ako, marami akong gustong sabihin, marami talaga akong gustong Kilala ka bigkasin. namin. Yes. Marami talaga akong gustong i-rebut. If I can justify my action, I will. But I learned it the hard way na you don't need to always have a say for everything. As a Christian, ang primary example ng ating pamumuhay is Christ. And the greatest, I would say, sa judgment ko, the greatest virtue that Christ have shown Christians how to live is to live in humility. So kung ikaw yung kinokorek, wala kang karapatan. Ganun sa akin katindi ngayon yun. Wala kang karapatang sabihin na, di, huwag mo akong i-judge kasi ganito yan. Wala kang karapatang ganun. If you know what you've done is wrong, and somebody, even kahit gaano kamali yung ginagawa nila, na pag-correct sa'yo, if it's wrong, you are wrong. This is not from the scripture, pero I believe it's a helpful principle galing sa isang psychologist. Ang pangalan niya ay si Jordan Peterson. Yung morality niya based sa scripture, pero moralist siya. Sabi niya, kahit daw yung mga kaaway mo, yung mga galit na galit sa'yo nang walang dahilan, akala mo lang walang dahilan yun. Kasi yung mga pinakagalit na galit sa'yo, na hindi mo nakakausap, sila daw, may tama. dahilan sila na tama kung bakit sila may nasasabi tungkol sa'yo. The old adage is still true. If there's smoke, there's fire. So kahit galit sila sa'yo and they're not talking to you and napansin mo, narinig mo sa iba, let's say, na may napapansin silang mali sa'yo, you can reflect about it. You have to be self-aware as a Christian. Hindi ka dapat yung vindicating yourself agad. Even Christ did not vindicate himself before Pontius Pilate. Sabi ni Pontius Pilate sa kanya, "Are you the king of the Jews?" Sabi ni Christ, "Yan ba, nanggagaling ba talaga sa iyo yan tanong na yan?" Di ba? The posture of the Christian is humility when they are being corrected. Ayun lang. Salamat. Si Rose. Thank you, bro. Buti tama yung ano mo kay Peterson. Pag i-correct sana kita eh. Hindi, tama yung kay Peterson. Yung sa akin, Gumano Pas, ng konti yan. Joke lang. Tama, go, Rose. ayan. Thank you, Pastor Study, kasi napakaganda kong imi-mirror to ng bawat mananampalataya. Yung about sa correction. Kasi normally, kapag kino-correct tayo, ang response natin, nagwawala yung mga puso natin eh. Oh. Na parang i-defend mo na kagad yung sarili mo. Hindi nyo ma-imagine si Rose na nagwawala, no? Pero Pero ang ganda po ng study. Yung question ko, Pas, about sa correction, in what extent po ba natin masasabi na yung sin na kailangan na ng involvement ng pastor? Okay. Ang naisip ko lang, dalawa lang. Una, kapag hindi nagrepent upon
approach, or pangalawa, kung public na siya. Ibig sabihin, malalaman din or malalaman later on ng marami, or alam na ng marami, si pastor nang di nakakaalam. So, I think yun yung dalawa na kailangan ng sabihin sa mga pastor. So, una, in-approach, hindi nag-repent. Ang unang-unang dapat sabihan, possibly, ay yung mga pastor. Pangalawa, kung talagang napakalaki niya na big issue na siya, na alam na ng marami nang nakakaalam, or ultimately malalaman din ng iba, I think yun yung dalawa. Other than that, it pwedeng i-keep ng one-to-one. Ayun lang, okay. Si Pasto, si Pas, tapos si Colleen, tapos si Ed. Tatawag na ako ng pastor. Yung sa akin yung Pastor. with regards dun kay Arvin kasi I'm trying to reconcile yung indirect approach of correction. Tapos nag-ano rin si Paul. Pero in some cases, for example, due to gender din. For example, lalaki ako tapos nakita ko yung nagkakasala ay babae. And I don't wanna approach yung babae, for example, directly. And I think, for example, ako may asawa naman ako. Can I just tell my wife to talk to that person personally? Again, hindi nagbabago yung intention. You want Tama. the holiness of the people. Siguro magiging maingat lang ako, pero nakikita ko kasi na pwede siya eh. Yes. Ang iniisip ko, nag-iisip lang ako ng biblical principle. Hindi ko naman maano yung sa Old Testament na parang pinadaan sa prophet yung pagkokorek kay David. I'm not sure if that would fit it. Pero on a case-to-case basis, parang logical, parang inaano ko na parang pwede siya eh. Yes. Yung indirect. Pero Kasi hindi sa marriage laging kasi, sinasabi. Yun. Yeah. Iisa sila eh. Yeah. Oo. Sa parenting, hindi ko makita yung best example for that na merong pinapaturo yung nanay sa tatay, yung tatay yung best na mag-approach. Parang ano pas, kung sino yung may yun, saka sino yung accountable. Yeah. Anyway, yun lang yung naano ko Yes. kasi I'm Thank trying you. to reconcile. Oo. Yeah. Hindi, thank you pas kasi hindi ko naisip yung kanina. So tama yun. Kunyari, nakakita ka ng kapatid, babae, may asawa, lalaki ka, single ka. Hindi mo yung kagad na bro, pwede mo kausapin yung asawa mo muna. Hindi. Ang kausapin mo yung lalaki. Yung mister. Doon kung sino yung accountable. So, sa family rin, may, kunwari lang si Aya o si Gido, ang kakausapin ko yung parents. Hindi agad sila na, parang iba-bypass ko kung sino yung accountable. So, ang kakausapin ko yung accountable, parents para sa mga anak, husband para sa mga asawa. Yes. Thank you, Pas. Yes. Tama yan. Pareho kayo nang iniisip ni CJ sa ni Colleen. Sabi ni CJ, dumaan kayo sa akin. Taguro. Ed, last na kasi best per worship na eh. Salamat pa sa studies. Yung question ko pa is about, wise po ba na bago mo i-correct yung tao, parang gagawan mo muna siya ng something good? Parang, kasi something na naalala ko yung principle na yung the goodness of the Lord leads us into repentance. Parang applicable ba na papakainin mo muna or something na ano? Lalo na kung hindi mo ka-close, di ba? Bigla mong i-correct na ganun. Anong masabi mo doon ba sa ganung klaseng ginagawa na rin naman natin, di ba? Pagka ano, parang medyo ano lang ako. Ala, paano yan? Nilibre tayo lahat ni Maki. So, nilibre ko muna kayo, may sasabihin ako sa inyo lahat. At totoo kasi yung Romans 2. Romans 2, the kindness of God leads us to repentance.
Pero, pag may gusto itama sa atin yung Panginoon, directly niya ring sinasabi sa atin eh. Kumbaga, may palagi na siyang ginagawang kabutihan. Now, hindi siya tumitigil sa paggawa sa kabutihan dahil lang kinokorek niya tayo. So yung paggawa niya ng kabutihan, tuloy-tuloy kahit bago siya mang-correct. Hindi niya yung ginagawa pag nagko-correct lang. So ang point ng Romans chapter 2 ay may ginawa kang kasalanan, dapat kang parusahan, pero tuloy-tuloy pa rin yung binibigay sa'yo. Sumunod ka, hindi, parehong kabutihan. Dapat yun yung mag-lead sa atin sa repentance. I think, ganun yung treatment natin bilang believers. Na hindi tayo gagawa natin ng kabutihan during correction or short time prior to correction. Kung hindi, tuloy-tuloy, hindi magbabago yung pagtrato ko sa'yo dahil kinokorek kita. Kinokorek kita, hindi. Kakamayan kita. Kinokorek kita, hindi. Yung so hindi siya bago. Ganon. Dapat tuloy-tuloy siya. So, makakahalata na tayo niyan. Bigla, uy, kain tayo sa labas. Naku. Hindi, dapat tuloy-tuloy siya. Let's pray. Ama namin, maraming salamat po sa pagtuturo nyo sa amin. Samahan nyo pa rin kami hanggang sa panghapong panambahan namin. Pinupuri po namin kayo sa pangalan ni Jesus. Amen.